Ano ba yun? Hindi man maglabas yung PowerPoint ko. Sir Kim? Hindi man lumabas yung ano. Ito lang ko. Saan yung sir? Ito sir, ito ka. Kasi din mo na. Share na po. Hello? Ma'am, go ahead po. Magandang buhay mga Kadayna Powers, mga Kadayna Farm. By the way, ito pa yung napili kong topic to share today. So, we share because we care. So, yan palagi, yan ang gusto kong laging nilalagay ko sa Mamadali lang natin kasi 15 minutes lang po, kaya medyo babasahin ko lang. Tapos doon sa last part, doon ako magpapaliwanag. So, love what you share. So, to me, sharing is caring, no? So, isa sa mga product na pinaka-paborito ko po dito sa Dyna Farm, nagiging parte na ng buhay ko for more than 10 years since 2008. It's spirulina. Kasi lagi na natin na-share yung chlorophyll, yung ibang product. Actually, isa sa mga paborito ko din chlorophyll. Pero ngayon po, gusto natin i-highlight yung spirulina tablets natin or powder, no? So, spirulina po actually, isa sa pinaka-the best, napaka-thankful talaga natin na we have here in Dyna Farm, no? So, titingnan natin yung mga benefits of our product. Okay, so, spirulina is a superfood for the 21st century. Matagal na po ito na-discover ng mga scienting kalusugan. Okay, so our food should be our medicine and our medicine should be our food. That is according to Hippocrates. Ayan. So, ayan, no? Ayan. According to WHO, spirulina is the best food for tomorrow and the answer to the world food hunger and malnutrition. So, marami pong kwento about this spirulina sa yung nangyari po sa Japan, but then hindi tayo pwedeng mag-expound muna dahil kulang po yung 15 minutes natin. Babasahin ko lang muna po lahat. Spirulina is a blue-green algae that has gained tremendous popularity in the food and health industry as a supplementary vitamin for good health. Spirulina has a wide range of health, medicinal, and therapeutic benefits that we should do not neglect. It helps to prevent and treat high fever. It regulates the cholesterol level and blood pressure sa mga may high blood dyan. Spirulina po. Due to its high iron content, it's highly recommended for pregnant women. Sa akin po, tried and tested ko yan sa 2 anak ko. Okay? Wala akong ginamit na kahit anong produkto po recommended by my OB. So, ang spirulina lang po. Due to the high level of calcium in spirulina, it is highly recommended for growing children to develop strong teeth and bones. So ito po, dito mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung 2 anak ko, 15 and 7. Ito pong product na ito, isa po ako nagpa-for tackling anxiety and depression sa mga problema. The friendly flora in the intestine that promotes easy food digestion sa mga may problema po sa intestine. It regulates blood sugar level that's useful for diabetes treatment sa mga
diabetic po, no? Diabetes na tao, napakaganda po ang spirulina, gawin nating partner sa buhay natin instead of other synthetic medicine. Due to its high antioxidant properties, it helps to prevent aging. So nakakapagpabata din po ang spirulina kung palagi natin pong gawing partner sa buhay, pang araw-araw. Okay, it regulates, the high amount of protein in spirulina makes it an essential nutritional diet for infant. Nasubukan ko na rin po yan, no? It is useful for preventing and reversing anemia sa mga anemic na tao. So, madalas po binibigay ko po sa mga pasyente ko. Alleviates inflammatory pain sa mga may karamdaman na medyo matagal na or malala na. It is recommended for a healthy body weight. Sa mga nagda-diet naman po, gusto magpa-sexy. Very talaga yan. Hindi ka magugutom, no? Kaya sa amin, sa mga Muslim, pag Ramadan or fasting, yan po yung tinatake namin. For the whole day, hindi ka pagod, hindi ka mahina. Para kang lagi kang energetic, para kang nakakakain po sa 10 tablets lang po. 2 beses lang sa isang araw kapag Ramadan. It is useful for wound healing sa mga diabetikong tao na matagal mag-heal yung mga sugat nila. Maganda po ang spirulina tablet natin or powder. It acts as a natural detoxifier sa mga gustong mag-detox, no? Maglinis ng bituka, hindi lang mag-cleansing, mag-detox talaga, magtatanggal ng mga lason sa ating dugo, sa ating katawan. The zeaxanthin and lutein found in it help to prevent the risk of stroke and also good for the eyesight po. Okay, so meron tayong disclaimer. This clip is for enlightenment purposes only and should not be used as a replacement for professional diagnostic and treatment. No, mabuti na rin po na mag-iingat tayo kasi sa panahon ngayon, marami pong ayaw galit, no? Dahil po kung lahat po masyado nang believe sa food supplement, wala nang pupunta sa ospital, tama? Pupunta na lang po sila lahat sa Dynafarm. Okay, so paano po siyang i-take? Based sa aking experience, sa anak ko po, sa akin, may posisyon na tapo ko tinake ko namin 5 tablets 3 times a day. Sa iba po na hindi sanay, wala pong problema, napakasarap po niya, hindi po siya tawag dito, malansas. I-compare niyo po kung kayo ay spirulina user ng ibang brand, guys, ang spirulina Dynafarm wala pong lansa. Pwedeng chewable, pwedeng nguyain ng mga bata. Ang anak ko po, tatanungin niyan ako kung ngunguyain ba daw niya or diretso niyang inumin na lang. Okay. So napaka po ng ating, ang dami po niyang benepisyo. An alkaline food, easy to digest, rich in antioxidants, source of fiber, magnesium, chlorophyll, provitamin A, B complex, phosphorus, calcium, high quality protein, iron, potassium, amino acid, help repair damaged liver tissues, helps cleanse one's kidneys and colon by detoxifying, helps boost immunity. Okay, so napakaano po ng ating spirulina. Passion is contagious. Kami po dito sa Zamboanga ay halos na talaga sa aming produkto. Ang tawag sa amin parang mga addict po kami sa Dynafarm product. Why? Kasi lahat ng sakit, wala kaming ibang recommended kundi Dynafarm product. Chlorophyll yan, spirulina yan, milk thistle yan. Kaya po ang tawag sa amin dito, mga addict sa Dynafarm product. Hindi po sa alam na. So, mga addict po kami sa Dynafarm product. Kaya anywhere, everywhere, kapag meron kaming nakikitang client, may concern, alam na agad namin, Dynafarm lang yan. So guys, ibabahagi ko po ang experience ko po sa akin, sa sarili ko po, no, based on my personal experience sa dalawang anak ko po, no. I have 2 girls and yung isa po, my eldest is 15 years old na po ngayon. Okay, itong batang ito, pinanganak na sabi sa akin ng doktor, nakainom daw ng panubigan, kaya nung bata pa siya, kapag umiiyak siya, na-observe ko pa medyo nag-iiba yung skin niya, no? Parang nagpa-violet siya. So, hindi siya pwedeng umiyak ng matagal. And ang sabi sa akin ng doktor, kailangan 3 months po siya muna iiwanan sa ospital
pero hindi po ako pumayag. So nag-waiver po kami kasi excited po ako after 6 years nagkaroon ako ng baby, no? Sa tulong ng ating produkto. So ngayon po, ayoko, gusto kong iuwi talaga. Sabi ko sa doktor, hindi ako aalis ng ospital pag hindi ko talaga makadala siya. So nag-wave kami. Pagdating sa bahay, guys, alam nyo ba, 3 days pa lang po siya, yung milk niya po, hinahaluan ko na 26 ba yun? Hinahaluan ko na po siya ng spirulina. Kada inom niya, 1 teaspoon ng spirulina powder. Hanggang siya po ay 4 years old. So, nung malaki na po siya, yung kaya na niya talaga yung tablet, nagtatableta na po siya. 5 tablets naman 3 times a day. Yung batang yan, dapat palagi yan sa nakamonitor ng doktor. Pero sa awa ng Panginoon, 15 years old na po siya ngayon. Hindi pa sila nagkita, pati pedya niya. Di ba? Hindi pa po yan napunta, alhamdulillah, sa doktor. So, ganun po kaganda yung spirulina kapag lagi natin binibigay sa anak natin. Magkakaroon po sila ng protection. Hindi po sila kahit magkakaroon ng fever, isang araw lang, gagaling agad. No? Normal lang yun na talagang tatamaan pa rin tayo ng ganyang mga karamdaman. However, hindi na po siya yung magtatagal. Madali po siyang gumaling kapag meron po talaga silang protection. Ito naman, 7 years old ko, meron siyang kasi nung nagbuntis po ako, dito medyo bagsak talaga yung kalusugan ko, no? Kasi depressed talaga ako sobra kasi hindi na masyado akong nakakagalaw. Yun nga lang, nung 7 months na yung tiyan ko, nag-network pa rin po ako, 7 months na yung tiyan ko. Kaya medyo nag-ano talaga yung pneumonia, nagkaroon ako ng pneumonia. Kaya nung pinanganak ko to, meron po siyang neonatal pneumonia at sepsis. So, sabi ng doktor, napakadelikado, kailangan talaga, iwanan mo muna siya 3 buwan sa ospital. Ganon din ang ginawa ko. Sabi ko, hindi na, Doc. Diba sinabi ko sa'yo, may Dynapar product po ako. Kung paano ko, kasi same OB naman po sila, kung paano ko, sabi ko, pinagaling, alhamdulillah, yung panganay ko, yun din po, same procedure din ang ibibigay ko dito sa baby ko. So, alam niyo po, 7 years old na siya, itong batang yan. Salamat sa Panginoon, hindi pa din po yan nagkita ng pedya niya. Hindi pa yan po talaga yung God forbid na ospital, no? So, ganun po kaganda yung dahil mahabang kwento, marami akong testimony about the spirulina. But then, dahil po sa kakulangan ng panahon, i-shortcut ko lang naman po. So, ako po, based sa sarili ko naman, nung nagbuntis ako, siyempre, ang OB natin, marami talaga yan recommended na product kailangan natin i-maintain. So, ako naman, sinabi, buti naman, mabait naman yung pedya ko, yung OB ko, sabi ko sa kanya, Doc, meron akong Dynapar product. Alam mo, nang ginawa ko, binigyan ko siya ng isang catalog. So, pinakita ko sa kanya ano-ano yung mga product na tinitake ko, yung goat's milk tablet natin, spirulina powder natin, spirulina tablet natin, at yung chlorophyll natin. Ganoderma, kahit 1 month pa lang yung baby ko, yung pagbubuntis ko po. Days pa lang yan sa panganay ko, nagka-Ganoderma capsule ako, kaya hindi ako naniniwala ang Ganoderma capsule ay hindi pwede sa buntis. Kasi based po sa akin, na wala pong nangyari sa anak ko, no, naging healthy pa sila bagkos, no, rather yung pagbubuntis ko sa panganay ko. Ngayon po, so yun yung testimony ko. Wala akong ibang synthetic medicine nung nagbuntis ako sa kanilang dalawa. Dito lang sa youngest ko, medyo na-deep na yung patong-patong na hindi natin inaasahan na problema. Okay, so yun ang nangyari dito. Salamat sa Panginoon. 2 testimony ko po sa aking anak. Kaya, may nagsabi, di ba nakalagay dyan sa ninyo na not suitable for pregnant and for the kids, for children. Hindi ako naniniwala kasi mula sa sarili ko at sa mga pamangkin ko po, may pamangkin ako kay Rolina. Nakalimutan kong binigay sa kanya. She was 2 years old pa lang noon. Nakalimutan ko po ibigay sa kanya yung spirulina na 100 tablets. 1 hour lang po, inubos niya yung spirulina na 100 pieces, 100 tablets po ang laman. Wala naman po nangyari sa kanya. Yung batang
spirulina, ganun sila ka-addict po sa spirulina. Itong anak ko, pag hindi mo na mabigyan ng spirulina, siya mismo po nagre-remind na kailangan talaga niya spirulina. So guys, ano yung result po sa kaadikan namin sa produkto ng Dynafarm? Okay, ngayon po, we love to share. Okay, di ba? Tuwing nagsishare tayo, tuwing may napapagaling tayo, masabi na rin natin na considering parang naging doktor na din po tayo dahil po sa mga taong napagaling natin. Yung mga taong napagaling natin, ang tawag sa atin, doktor. Bakit tayong tinawag na doktor? Eh kahit sino naman, kapag nakakapagpagaling, nakatulong, di ba? Pagdating sa kalusugan, hindi naman siguro masama kung tatawagin siyang doktor, di ba? So tayo po, kumbaga nasanay na kami dito sa Zamboanga, ang tawag sa amin ay doc, no? Pero pag may magsabi naman na quack, ano ninyo, kasi sa unang-una, hindi tayo quack doctor dahil hindi naman po tayo ang nag-check up, no? Dito sa Zamboanga, continue po everyday. We have QRMA, no? Everyday po yan. At 50 pesos lang po ang ano namin, charge namin. Parang donation lang po siya. Kasi syempre mabigat yung mga machine natin, no? So, pwede kayong magpunta. Welcome po ang lahat. Magpunta dito. Meron tayong QRMA. Meron din tayo po, yung mga leader namin naman, ready naman po sila sa presentation agad-agad sa mga gusto agad mag-business. Pero kami kasi dito, ang ano namin is, focus muna po sa health, no? Yung pasyente kasi namin pumupunta dito, we do not talk about business na on their first day, second day, 1 week. Ang gusto kasi namin mangyari, ma-try muna nila sa sarili nila kung gaano ka-epektibo ang ating produkto. Kasi kapag sila ay nasubukan nila at napagaling ang ating product, hindi mo na yan kailangan i-motivate. Hindi mo na kailangan sabihin na ito ang mo dahil ito ay magaganda. Sila po mag-promote. Hindi mo na yan ma-i-stop, no? Kapag maging addict na din yan sa produkto, kahit sino dating sa bahay nila, makikilala nila, wala yan ibang i-endorse, wala yan ibang i-share kung di Dynafarm product. So guys, in my 2008, joining Dynafarm, okay, natagpuan namin si Dynafarm po by accident sa totoo lang because I was in other company for 7 years, same with Dynafarm product almost. Pero alam niyo po, isang bagay na nagustuhan ko, meron tayo dito, yung chlorophyll natin at yung take ako ng spirulina, hirap na hirap po ako. Kailangan isuksok ko muna sa loob ng lalamunan ko, uminom ng maraming tubig bago ko po. So, dito po sa ating Dynafarm spirulina, kahit nguyain mo, hindi mo po ramdam yung lansa niya. Wala po siyang lansa. Sa mga madaling mapagod dyan or gustong mag-diet, 5 tablets 3 times a day. Kahit wala kang karamdaman, 5 tablets 3 times a day pa rin po. Kasi yung anak ko po, healthy naman po sila ngayon. Kaya still pa rin, 5 pabahagi ko sa inyo. Mahaba actually, pero hanggang dito na lang po muna. Maging malusog lang tayo palagi at galiin natin maging masaya. Maraming salamat po. God bless us all. Yan. Okay, thank you, Ma'am Halina, for your wonderful sharing. Partner, bago ulit tayo magparapol, ubusin na natin ang mga greetings for shout-out. Nagsisimulan ko, partner, dito sa ating Zoom chat box, okay? Sabi ni Ma'am Meg, yan ng Cagayan de Oro, meron siyang pa-heart. And then si Ma'am Marieta, hello mga ka-Dynafarm, Pampanchada team, watching here, long live Dynafarm. Si Ma'am Jinky, long live Dynafarm. Sir Joseph, long live Dynafarm from Sharif Akwak, Maguindanao. Wow. And then si Ma'am Betohora, mabuhay Dynafarm, watching from Bahrain. Shout out Ate Lorna at Kuya Carlos Alcacid. Si Ma'am Gloria Bacani, long live Dynafarm. Okay, si Ma'am Halina. Okay,